counting ng mga ano sa court period is 15 days. Ngayon, iniksian nilang 10 days, 15 days, saka 30 days. Ngayon, ano ang counting niyan? Saan nagsisimula? Pag binigay ko sa iyo yung notice, saan magsisimula? Ngayon o bukas? Parang asiwa ka na. Correct, no? Nataranta na. Ngayon pala magsisimula. Kasi notice nga, ni-notify ka nga. Hindi yan kailangan bukas. Ngayon. Okay? So, ang dapat yung gawin, kung 10 days yan, bago siya mag-due, no? 6 ngayon, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Due siya sa 15. Ang nangyayari, gagawin mo, dito pa lang, oras nila isi-set mo na siya, no? Sa whiteboard. Isi-set ka na. Tapos ilalagay mo na yung handling counsel na ito ang date of deadline. Huwag kang magsiset dito. Kasi hindi natin pwedeng maano yung mga pwedeng mangyari sa kalsada. Oo, kaya magkaka-disgrasya, huwag na kuhod, no? Kakaroon ng disgrasya, maabarya, traffic. Wala ka ng panahon. Kaya dito mo, para meron siyang overnight na trabahuin. Okay? So yan ang mga technique ang dapat na gawin ninyo. Ano pa ang greatest response? Kasi bakit may mga notices at saka ganun ang strategy nung when I was in law firm. Kasi ang deadline, once na ang epekto nun, once na hindi mo ma-file ang pleadings within the time na given to you, next week, ang consideration dyan is a mere scrap of paper. Basura. Dito kasi sa ang labas ng pleadings mo. Maaring ikatalo. Okay? Ang kaso. Nasa kamay mo ngayon yun, secretary. No, inform mo. Kasi ang mga handling lawyer, very busy yan. At saka usually nakalutang mga utak. Kasi nag-iisip kami. Yung time mo, no? Maski sa bahay, nag-iisip kami anong magandang paraan. Depensa o prosecute ang isang kaso. Okay, o kaya lang. Kaya medyo lutang. Kaya minsan pagka may mga personal na problema, may family problem, Hindi mo maiwasan. pagka wala sa mood, away. Kaya ang dapat gawin, iniiwan ang trabaho sa opisina. No? Kasi pag dinala mo yan sa bahay, magja-jumble. Diba? So yun ang responsibility na kailangan sa parties na to. Yung mga deadlines. Yes, bukod dun sa time management ninyo sa office work, Attorney, ang number one responsibility ninyo is inform the handling lawyer of the deadline. Deadline at anong pleadings ang dapat gawin. No, halimbawa, People of the Philippines versus Juan de la Cruz. No? Ang huling pleadings is nag-file ang kabila ng complaint. Binigyan ka ng 10 days. So sa 14 pa lang, i-inform mo na si attorney Magtanggol na, Sir, ang huling pleading na nakafile is complaint affidavit. Ang due natin is September 14. Dapat ho tayong gumawa ng sakot. Kasi kung lawyer ka, criminal case, counter affidavit. Kung civil case, answer. Ang tawag. Sir, dapat ho tayo, sagutin ho natin ito kasi hindi ba naman kayo legal mindset. So hindi, dapat ho siguro ho, sagutin ho na natin ito kasi binigyan lang ho tayo ng 10 araw. Which is due na ho yan dapat sa 14. Ganun. Matutuwa sa inyo ang handling lawyer sa pagdating sa ganyan. Ngayon, kung hindi niya magawa yun, kanyang responsibility. Neglect niya, hindi ninyo. Yun ang number one. Pero yung ibang management, paper management, alam niyo, parehas din yan sa opisina.
How do you deal with sensitive and confidential information? Okay. Importante yon, no? Lalo na sa legal office. Kasi sa batas, unang-una, bawal sa amin ang chismis. Hindi inaano yan, tinotolerate. Kung ano madinig mo. Unang-una, may confidentiality ang isang kliyente sa kanyang abogado. Maski abogado mismo, hindi niya pwedeng isaliwala ang nangyari. Katulad kahapon sa Taguig, hawak ko yung kay Diego Loizaga. Oo, yung artista ng Channel 2. Oo, yung suntukan sa global. Kung ano yung ano ko doon, napag-alaman nila yun, hindi ko pwede isabi sa inyo. Maski na kanino, confidential yun. No? Hindi dapat mailabas yun. Katulad yung nahawakan ko kay Cedric Lee versus yung Cornejo. At saka yung Bong Navarro. Oo, hindi ko pwedeng isabi. Kasi unang-una, ang mediation is confidential. Aside from the fact na confidential din ang client-to-lawyer relationship. Okay. Ano po kaso pag yung pati po yung confidential na yun nasabi, tapos anong pwedeng ikaso sa tao na pinaalam? Ethical standard yun, no? Unang-una, yung abogado o sino yung taong nasa law office, may violation yun ng ethical standard. Pwede po No, siya hindi muna. Sa ethical standard, pwede ka matanggal o matanggalan ng lisensya. Pagka criminal case, yung chinismis mo, yung isang bagay at na meron siyang witness na nagpapatunay na chinismis mo nga yun. No, criminal case yun. ano pong tawag doon? Pwedeng sampahan ng unjust vexation kung pang-iinis yung ginagawa. No? Defamation. Yan, paninira. Defamation yan. Oral defamation. Okay? Ngayon, kung humantong ng sampalan, pwedeng maging, slander by deeds. No? Ano ba? Nag-chismis. Tinismis mo ako. Pak! Slander by deeds na yun. Hindi na yun oral defamation. Okay? Parang sa rin yan, sa baril. Tinakot kita. Hindi, hinawakan ko yung baril. Tinakot kita. So, threat na yun. Diba? Pag binunot ko ang baril, grade 3. Pinutok ko, alam yung scandal na yun. Diba? Pinutok ko, attempted na na yun. Maaaring homicide or attempted murder. Okay? Isang action lang, iba na kagad ang krimen. Iba na, may iba na timplada. Because, ang criminal cases are my elements of the crimes. Okay? Ano yung elements? Yun ang mga pangangailangan na ma-convict mo ang isang kriminal pagka yung mga elements of the crime are complete. Okay? Diretso balik sa eskwela ha. Ito. Sabihin ng mga teacher nyo eskwela ka natin. Ito. Katulad nito, false testimony. Nagpapa-witness ka ng hindi naman totoo. Yan ang crime niya, false testimony. Okay? Magandang i-emplo sa iyo. Gusto sa inyong force ha. Okay, ito. Forgery. Graduate kayo ha. Ayan, yung mga yan, how forgery is committed, no? Nakukumit yan pagka meron kang binigay, no? Na treasury warrant, banknotes, or any other instrument to the bearer or order na ang appearance, ang itsura ng dokumento ay parang totoo. True and genuine document. Appearance of true and genuine document. Okay? Ano pa? Pag yung dokumento ay may erasure, substitution, counterfeiting, yung sinirox mo tapos ginawa mong original, altering by any means of figure,
pinalitan mo yung amount. Letter, imbis na A, ginawa mong B. No? Words, imbis na peso, ginawa mong dollar. No? Signs, no? Peso sign, ginawa mong dollar sign. Contain their E. So, papasok yan sa forgery. So, ito ang elements of the crime of forgery. Okay? Pag hindi yan nakapasok dito sa elements, it is not forgery. It could be any other crime. Maaaring falsification, no? Maaaring counterfeiting. Okay? So, ano pa ang kaya yun ang importante yung confidentiality. Okay? Ano pa ang dapat ninyong malaman? Ang unang-una, kayo kailangan on time. Kasi hindi pwedeng late. What if may emergency? Accepted po ba talaga na malilate? Hindi accepted sa amin yun. No? Hindi reason ang late. Kaya kailangan, kung ikaw ay malapit pero matraffic, agahan mo. Gawan ng paraan. Gawa mo ng paraan. Kasi, out of respect sa kapwa mo, yung parties, ikaw ang nagtakda ng oras at araw eh. Tapos ikaw yung late. Diba? Katulad ngayon, I arrived before 10, pero ang kaso ko 10. So, ahead ako. Hindi ko siya sinet ng alas 8, alas 9, kasi alam ko matraffic yung Ortigas doon sa amin eh. So makakarating lang ako, the most is before 10 o'clock. So, yung mga parties, yung mga abogado nila, hindi magagalit sa akin. Okay? So ganun ang dapat. So the same thing, downline, from the lawyer down to the staff, na hindi dapat mali. What if po naman yung about sa family? Emergency sa family. Malilate ka, accepted mo po ba yun? Kailangan i-inform kagad ang office. Halimbawa, ako si judge. Inform ko kagad yung aking clerk of court. Oh? Ang clerk of court is the manager of the office. Pero ang tawag sa korte nun, so kung ako yung branch sa 71, at halimbawa, ako yung judge, meron akong office manager, which is the clerk of court, branch clerk of court. Ang tawag. Inform ko kagad siya, malilate ako. No, matraffic. Okay, nabangga ako. So, definitely, malilate ako, nabangga. Hindi naman pwedeng takbuhan mo. Di ba? O kaya, kung ikaw ay katulad ng mga truck ng mga bangko, yung may pera. Di ba? Minsan, nababangga yan. Ang tanong, papayag ka bang bumaba? May pera kang dala. Hindi. Hindi. Because of yung security ng pera, ang number one. So, anong gagawin mo? Di ba? May mga window. Yan. I-extend mo yung, yung Xerox na yung lisensya at ilalagay mo lahat ng possible communication doon. Na makikipagkita ka, telephone number yung issue. So you can go. So hindi yun tinakbuhan. Okay, ganun din sa mga lawyer, sa mga judges, no? Inform ka agad. No, kaya kayo dapat nauna kayo sa opisina para pagtawag ni attorney o kaya ng judge. Alam niyo yung sasabihin niyo sa mga parties. Kasi sila maiirita yung mga parties. Tagal nito yung judge na ito, nag-set ng alas 8 tapos wala. Itong abogadong to, nag-set ng alas 8 tapos wala. So kasi, respeto yan. No? Kailangan din ninyong maaga. Kasi may time din siyang iba pang gagawin eh, na trabaho eh. Ikaw ang nag-set, so nag-meet kayo, meeting of the minds. No? It's an agreement, it's a contract between you two. So dapat respeto. No, hindi yung Filipino mentality na laging ginagawa, late. No? Pa-banjing-banjing. Hindi pwede.
kailangan number one, baguhin nyo yan. No? Huwag yung, laging late. Out of respect kagad. company. Unang-una, respeto na rin sa inyo. Ibig sabihin, kayo mismo, meron kayong discipline sa sarili. The rest, Di ba? You can do it. Okay. dito. Ano pa? What What will you do if you give wrong information about the client to your boss? About the client to your boss. Okay. Una, Ano ka? lahat tayo nagkakamali. Hindi tayo perfecto. So you have to say sorry. Paano ka? Tapos, explain Bawa, yung surrounding circumstances. kunyari, ako, engineer. Ha? Pero Halimbawa, so, may nagtanong, katulad yan, ni Andy, may nagtanong, adapt ka. Sir, binigyan ho kami ng order ng korte Hindi ka mapirito. nahihanda para sa trabaho na. Pero, ang nakalagay ho rito, alas 8. Diba? Ihanda ka. or- Kakabigay lang ng korte ngayon. Pag-aralan mo. Eh di siyempre, pag binigay mo sa boss mo yan, Kayo. bakit ngayon mo lang ito binigay? Nakalagay dito alas 8. Di ba? Ayun talaga. Po, pasensya na sir. Kasi yung parties ko, nabigyan ng korte ng late. Doon nyo puntahan sa branch niya. Ha? Ano sa... Kasi, Doon nyo puntahan sa branch niya. hindi magiging dapat siya balat sibuyas, iiyak ka pa. Parang ano ba? Hindi. Explain. Why? Hindi mo kasalanan yun. Hindi ikaw dapat ang maapekto. Ayan, papapasok. Diba? Sabihin mo agad, Doon yung tanongin ha. Sir, pasensya na ho. Yung parties ho ay nabigyan ng late notice. Anong reason? Doon mo makikita na you are alert, you know your work. No? Witty. Yun yung sinasabi ko, kailangan witty ka. Di ba? No? Sa ano kayo, sa New Zealand. Submissive. No? Parang nahihiya kasi yung misis ko rin noon nung doon kami nag-meet sa law office. Tumawag po. Imagine, secretary siya. Tapos yung isang lawyer na nakuha namin, Mag-appearance lang po. siya pa yung nahihiya. Umapir sa korte. Siya yung hindi niya alam anong gagawin. So ang nangyari, yung naging misis ko, yun ang nag-a-appeal sa korte in behalf of a lawyer. Kaya ang nakakahiyang tingnan. Yes, kaya minsan ang nangyayari, siya pa yung binibiro pa niya. Attorney, lipat mo na lang sa akin yung lisensya mo. Oo, yun ang nangyayari. Okay? So kailangan alam ninyo agad, no? Ang functions ng opisina at saka yung takdang function na ibinigay sa inyo. Kasi once na nag-apply kayo, may corresponding functions na yan and responsibility na nakasaad doon. Yung iba, ano na yan, et al, et cetera na yun. Pero yung function na yung basic yun. Okay? About parties na kayo. Yes. Sige ba doon? Kasi legal officer siya, at our qualities needed to be successful. Yun, qualities nito. Yun yung sinasabi ko. Una, self-discipline. No? Kailangan may discipline pa talaga. Tapos, yung mga time, kailangan respetuhin nyo na yan, sundin ninyo. Huwag nyong itin yan ang mga tahan. Kasi dito, sinabi ko sa inyo, sa legal office or sa korte, pagka nabulilyaso, ang oras ang pinaka-importante. May nagreklamo. Hindi na may babalik. Hindi mo na may babalik. Although na merong mga remedies na pwedeng hanapan ng remedyo, no? Pero merong mga bagay na hindi mahahanapan mo ng remedyo, pero maaaring hindi tanggapin ng nakakataas, no? Yung iyong rason. Oo. Kaya hindi ka nakakasiguro. Kaya ang function at saka yung time na trabaho nyo, napaka-importante. Kasi minsan, ang mga yun yung sinabi ko sa inyo, very busy. Sa inyo na binabagsak ang responsibility. Eh, pagka hindi ikaw ang maalam, pumalso,
pati law office or ang opisina, apekta. Lahat sa lahat kayo yung secretary po ba? As in, Dokumento. Siyempre, pag confidential yan, pwedeng i-negotiate. like for example, may problema yung isang company. Siya po yung nag-handle ng mga problems about sa company na cases na Hindi. Ang secretary, kung ano lang yung function niya, no? Yung kung tinanggap yan ng law office, Mahalaga yun. tinanggap ng law office yan, yung handling na yung maa-assign na handling lawyer, full responsibility niya. Within lang dito. Hindi pwedeng ipasa sa inyo yan. Papagawin ka ng dokumento, hindi ka naman abogado. Hindi. Ang matutunan, mapapagawa niya lang sa inyo is mag-type. Confidential. At saka yung time, yung period, yung deadline. Sir, deadline ito ganito. O sige, gagawin ko na yung draft. No, parang ngayon, nung nagda-draft ako ng affidavit of missing person. No? O, pag ito na finalize ko, pakitype mo nga. Yan. Tapos, draft lang muna. Kasi maaaring meron pa ako idagdag, meron na akong ibabawas or i-arrange. Dumating na po ba sa point na kailangan niyo na po yung finalize na pagtatay ng secretary pero hindi niya pa po natatay? Merong ganun, no? Nung ako'y nasa law office, nakaka-irita yun. No? Kasi, unang-una, alam mo na deadline. Tapos hindi pa niya tinipe. Dapat bigyan niya ng priority. No? Ang yung due date or na dokumento. Yun yung time management at in-inform nyo na kagad. Sir, deadline niya na yan. Kasi hindi naman lahat ng dokumento na gagawin ay madali. Merong involvement yan ng research work. Okay? Siyempre, ano lang yun. Hindi pwedeng kung ano yung napag-aralan mo lang sa law school. Dala-dala mo yun. Hindi rin. Bakit? Unang-una, may mga jurisprudence na bagong ruling ang Korte Suprema On process tayo. na wala sa batas. So, kailangan updated ka doon. You see? So, ay magre-research yung abogado doon. Eh, paano ngayon kung maraming gagawin? Maiirita talaga yun. Yun ang importante na kailangan. Pag sinabing gawin, gawin mo na. Kasi pag lalo mong pinatagal yan, mas matatambakan ka. Nasa sa'yo yan. Okay? Last po. Number 5, what will you say to your most important client is lost? Immediately inform your boss para mahanapan ng remedy. No? Kasi katulad dati, may isang case ako sa Tanay. Sinadmit na namin, which is very vital dun sa ejectment case. Kasi yung dokumento niyo is a deed of sale na binenta na pala ng original owner. No? Nawala ng abogada. May period. Hindi niya sinabi. Natalo ngayon yung kaso. So ano remedyo namin? Gumawa kami ng additional copy, in-inform namin, no? Yung korte na nawala. Pwede po matanggal yung Ma-administrative yung abogado dun. Pag nawalan ka. Sa law office, o kaya sa korte, pag nawalan ng dokumento, ng ebidensya doon, pwede rin silang i-administrative. Because yung custody ng mga dokumento, ng mga evidences such as yung mga drugs na nako-confiscate. Nakalagay doon, isang balde, biglang naging 1 gramo. Ni-recycle. Responsibility ng judge yun. At saka nung taong under niya, yung custodian. pwede po bang kasuhan niyo? Pwede. Ano pong kaso? Ayun, neglect of your responsibility. Neglect of duty. Pwedeng kasuhan yun.
No? Ganun din. Same thing din sa private companies. Ilang taon po yung ano? Penalties. That will correspond to the gravity. Okay? Hindi pwedeng update. Kung mabigat ang nangyari, mabigat din ang penalty. Although na ang penalties under the criminal justice system natin ay may category. Maximum, medium, and minimum. No? Ito, pinakalis. Pero may kategorya. Pero hindi dapat maalis dyan sa ang penalty. Kaya yung gravity, doon pa, kung napakabigat, siyempre maaaring i-impose sa iyo is the maximum penalty of the crime. Kaya nga may period 2 years to 6 years. Ano yung maximum? Halimbawa, gano'n na 6 years ang maximum. Minimum is 4 years. Medium is 4 years. 2 years is the minimum. So, pero hindi maaaring lumagpas doon. No? Hindi maaaring lumagpas sa 6 years. Kaya may category. Okay? Yung responsibility naman, may category din. No? Principal ka, accessory, at accomplice. Anong pinaka-list? Accessory. Tapos, accomplice, principal. Yung principal, yun ang may direct participation. Mayroong ginawang. Kung hindi niya ginawa, hindi mangyayari. Yung accomplice, siya yung mga katulad ng tigatingin. Yung lola. Yung mga may paparilin. Siya yung nagsisenya. Yung accessory, maaaring niya siya yung nagbibigay ng baril. Bahala ka na. Ikaw na gumawa yung accessory. So, mayroong kategory pa rin yung participation. Okay? Ano pa tanong? Okay, ganun niya, mga naiirita na, no? Unang-una, i-explain nyo. Sir, sandali lang po kasi meron na inaano si boss, no? Ini-interview. Yan po ay nagbigay ng ahead or in advance ng notice na may ganitong araw, ganitong oras ay interview. So, explain to them. So, maiintindihan nila yun na merong nauna na naka-escape kaysa sa kanila. Although na merong schedule sila. No? Siguro ng client na hindi naman siguro masyadong importante na ano. Mas importante yung pwede naman siguro. Hindi, nasa ano yun, nasa prioritizing ninyo. Oo, nasa katulad niyo, wala naman sila kanina, pero dapat sila ang naka-schedule. Ikaw yung matututunan. O, ipa-prioritize ko kayo. Alam nga naman paghintayin ko kayo, wala rin naman akong hinihintay. You see? O, kaya, kayo inuuna ko, kaya nga sabi ko, anyway, wala pa naman sila. I-entertain ko. So, yan yung unang-una, respeto, inform them, no? Explain to them yung situation. Maintindihan nila yan. Ang hindi lang makakaintindihan niya kung hindi bobo, hindi nag-aral, no? Kasi hindi naman tayo laging available, no? Kaya yung kumbaga sana yung relationship, respect, yung camaraderie, yung anong term pa ito na ano, kailangan i-maintain yun. Huwag kang, kasi nagalit na siya, magagalit ka rin. Hindi, an eye for an eye, a tooth for a tooth is not, is not an answer. Nagalit siya, mas kalma ka. The same thing, pag kayo, yung mga boyfriend nyo, nagalit, eh di, sasabayan mo ba rin ng galit? Di baka mag-umbagang kayo. Di ba? Di, kalma ka, hindi ako, hindi ako isang value. Tapos saka ka magpaliwanag. Yes, ako nga mag-timing. O kaya, kung talagang hindi, talagang nagingsigida siya. And then, mga ganyan, no? Dito sabi mo, sandali lang. Bigyan ng time. Sandali lang. Ganito ko kasi nangyari. Yan sila. Kasi pagka hindi mo pinagbigyan, lahat
siya magagalit. Ngayon, ang gagawin pa ng ibang Good morning po. baka mag-report pa yan. Tapos ito, Lalaki yung problem. Yes, hindi kasi katulad dito dati. Siya na yung nali. morning po. Siya pa yung nagreklamo. Siya ba yung ganun? Pagdating niya, no, ang schedule niya is 10 o'clock. Wala siya. Dumating siya 11. Kasi na-check ko itong mga staff. Walang schedule. Wala na, hindi na darating. 1 hour na. Bumaba na sila, kumain na. Dumating ngayon dito, walang tao. Sabi, biglang nag-report agad. Communication office. Dapat tinawag si Nancy. Explain. Why are you not at the office during the office hour? Kung hindi magkakasundo talaga rin. So, anong paliwanag nila? Choice hindi ba? Judge, Sa korte ha. Document. ang schedule ho niyan, alas 10. Last question. Makikita niyo Last ho, question. wala ho siya, nakapirma ho siya, alas 11. Willing kayo magbayad? Willing. See? So mas gusto So, niyo. alam na. Something's wrong. Ikaw pala late, ikaw pa nagmamadali. Kaya importante yung mga signature. Tulad dati, Mas mataas sa sa 30. tagig ako, sinasabi ni Batas Mauricio, umapir daw siya sa akin at pinastos. Kahit na may posisyon na okay na yung share ni Unang-una wala kang signature. Pangalawa, dinismag ka na, Kaya tinanggal ka ng lisensya. Kung paano kita pagsasabihan ng nasasama? ni Lester, tsaka ni Kasi very important yan. Pweba. Oo. At ano pa ang isang example? Mayroon akong ginawang dokumento. Hindi siya nakakomply. Nag-default siya sa payments. Tinawag siya ng korte. Magta-trial na tayo, i-revive na natin kung kaso kasi hindi ka nakasunod sa kasunduan. Sino pa ang Hindi sir eh. tamang Yung mediator eh, Okay, so kukunin ko na pinapirma lang. ho ako ng bangko. Naman niya, ha? Okay. See? Pinasama pa ako. So ano magiging Hindi po. Diyan po sunod? ulit. Ulit po. Ulit tayo din. Gumamit siya ng violate na Tatlo tip. po lang, ha? Pumirma siya dun sa dokumento. Tapos number 2, may error ako. Nag-initial siya. So ano Kasi naging bago po yung difference ako? sinalabas, gusto mo malaman yung Kung this is a blank document, para hindi nga kayo bakit ka nag-initial dun proposal sa pa lang okay kayo. number 2? Using the same ink. Therefore, it's not a blank document. Kaya sinasabi ko sa inyo, kailangan Pero kung 30, di ba? Kala niya, makakalusot siya. Nandidiin siya, naninira siya ng tao. Pinabaliktad. Ngayon kasi. Isa pa. Gawa rin ako doon. Sabi niya dito naman, kasi pasig. kung talagang may Judge, hindi ko pinaliwanag sa akin ng mediator yung nilalaman ng dokumento. tatlo po, sir. Hindi pinaliwanag. Mediator, explain. Bakit hindi mo pinaliwanag? Sabi ko, Judge, would you mind asking the educational background of the defendant? Ito kasi marami na. Oh, sabi ko. Sabi ng judge, ano raw ang iyong natapos? Dentistry. Ipirma din po. Doktor ko pala, hindi mo alam. Dokumento. Gitawan. Okay, you're dismissed. Sabi sa akin. You see, kailangan witty. Oo. Firm. Tsaka witty ka kagad. Alam mo, kaya maganda itong kurso. Madadagdagan ang inyong kaalaman. Pag kayo ay nasa law office, nasa korte, nagtatrabaho. Hindi. Additional knowledge. Ay, ito po, inaan. Okay? Ano pa? Tanong? Wala na pa. Thank Okay, you. sige, sige. Patricia lang po. Sige. Next po. Mamaya na yun, sir. Sige. So, papadala si Hello, I'm Margarita Valencia. I'm from Office of the City Prosecutor Pasig City. I've been employed here for 7 years. And I am the legal staff of the prosecutor. Okay, wala ka. Greatest responsibility, number 1, receiving case records. And most importantly, to take care of it and make sure na walang
yan government property. Confidential is confidential. I keep it a secret dahil yan gusto mangyari dito. I keep it to myself and I make sure na hindi makakalabas yun. Well, number one, dedication sa work. Pangalawa, focus. Para minimal errors. In our job kasi, as much as possible, minimal errors. Dahil buhay ng mga taong akusado ang nakasalanan. Ang example dyan is, halimbawa, may kaso ka. Pero hindi pangalan mo nilagay mo. Pangalan niya. Hindi ikaw magkulong, ikaw magkakasuhan. Dapat tama at hindi basta-basta paggawa. Impatient is impatient, kaya lang I need to explain to them the circumstances bakit wala ang nurse. I need to assure them na whatever their complaints will be addressed later. Siyempre, sila muna yung i-treat na tama, i-treat them with utmost respect. Kasi disabled na nga sila eh, they feel sorry for themselves. So, I have to make them feel that they are not different among others. I have to show them that I treat them with respect, with courtesy, that's number one. I've learned, number one, I've learned so much from our laws. Mga batas, dito sa atin, natutunan ko yan. Number two, yung technicalities ng flow ng isang kaso. Natutunan ko na bago pala ma-file ng isang case sa court, marami siyang pinagdadaanan at sinisigurado na may probable cause ang isang kaso bago i-forward sa court. What I made design, I learned to love my job. Actually, this is not my dream job. It's not my dream job. But I've stayed here for 17 years. Every day is a learning experience. Every now and then, pinatutunan ako ng bagong batas. So, it's not boring. It's number one. Hindi siya boring. Number two, it's enriching my knowledge. Ano siya, mentally, may natututunan ako, may na-absorb ako na maganda. Hindi ako, basta-basta magiging. Minimal, very minimal yung pag-handle ko sa scheduling niya. I just set preliminary investigation, twice a week yan. And ipapadala kami ng mga subpoena, mga notices. Basically yun lang. Tapos yung trial niya sa court, twice a week din yun. May mga calendar naman na binibigay sa amin. So sinusundan lang namin yung calendar. That's all. May mababa kayong tanong outside dito sa interview. Sige. So, I wish you good luck. At sana makagraduate kayo at maintain yung grades nyo. Okay? Patricia Lachama po. From RPU Pasig. Major in BS. Akala ko major in Holy Canada. So, ano po? As a legal secretary po, what is your greatest responsibility? Responsibility as secretary of our office. Can I see the question? Yes, sure po. As a legal secretary, what is your greatest responsibility? Siyempre, most and foremost, term sa legal is medyo okay lang kung secretary, di ba?
So, doon tayo sa legal. So, government office itong Prudential. napili niyong puntahan. So, government, medyo may shade siya to true legal mga transaction. So, ito, Philippine Mediation Center is part ng Supreme Court. So, isa sa parang di ba yung judicial, executive, tapos ano pa yung isa, legislative, di ba? So, balik tayo sa question number 1. Yung legal secretary, yung responsibility mo, syempre, you see to it na lahat ng pumapasok na ano nila, na yung mga clients, mga ano pa ba yung mga pumapasok usually dito, yung Litigant. mga parties, litigants. So yung may mga problema na legal, di ba? So you see to it na kaya sila napunta dito is para ano, para maano nila yung yung interest nila, di ba? Kasi iba-iba lahat ng pumapasok dito, mahirap, mayaman. Meron tayong parang as a secretary dapat matugunan mo 'yon. What if po kung yung responsibility mo is hindi mo po siya, yung isang responsibility mo is hindi mo po nalapan. Ano po yung feedback ng boss mo po? Ang tanong naman kasi, di ba di sa government may hierarchy. So pag inutos ng boss mo, responsibility mo yun kasi may duties and responsibilities nga tayo, di ba? Kahit nasa lowest rank ka, dapat yung trabaho mo ginagawa mo. So iba naman yun, pag masyado kang, higher ka, siyempre magtuturo ka lang, ito, ganyan gawin mo. So yun yung siguro isa yung role mo na mag-train, di ba? Hindi porke na mataas ka na magtuturo ka, siyempre kumbaga parang you do it na yung kasunod mo umaano sa iyo, parang sumusunod. Kasi mahirap naman yung turo ka tapos later on yung mga iba mong nasa lower rank parang ayaw sa sa command mo kung ano man yung kinuman mo. So ulit yung follow-up question mo yung ayun lang ang yung responsibility talaga kahit nasa lower rank ka basta gawin, di ba? Kung kasi may merong system yan eh. Kung iba yung system mo na sa government, di ba? Ibang executive, iba naman doon. Yung doon, magpapasa sila ng mga EO na yan, executive, di ba? Sa judicial, executive, legislative, yung mga congress, nagpapasa sila ng mga bill nila, nagda-drop sila yan eh. Di ba? So pagdating naman sa judiciary, iba naman. Siyempre may judge tayo, meron tayong justice, pero pa rin, yung patas pa rin, di ba? Batis pa rin. Doon pa rin tayo, kaya nga pag di ba, yung ano ba yung legal ground mo, bakit mo nasabi to? Siyempre mag-focus pa rin tayo sa Constitution, di ba? Maraming mga batas na yan, mga RA na yan. Di ba? Ayun ang Thank you. Next question, sir. I'm Joy from Si Joy, tsaka si Patricia po. Patricia, si Patricia, sige. Pangalan? Next is, how do you deal with sensitive or confidential information? Yan. Number 1 dito yan sa office namin, mediation. Medyo lahat ng issue. Iba kasi pag nasa court ka na, sa judge ka na, ihimay-himayin yun. Lahat ng ebidensya. Dito sa amin, sa mediation, mahalaga yung confidentiality. So, lahat ng maaaring sabihin ng mga parties, ikaw man ay complainant, o ikaw ay accused, ikaw yung inakusahan, o ikaw yung nag-akusa, kumbaga sa Tagalog. So, ano man yung sinabi mo sa mediator or narinig namin dito within the office, di ba? Yun yung hindi dapat makarating You see what sa you hear, leave it here. labas. Sinabi po ni ginito sa mediation, inamin niya. So
So hindi niya pwedeng gamitin yun sa court. Sinabi po eh. So yung ayun ang confidentiality. Iba naman ang confidentiality bukod sa executive, legislative, kasi ang ano na yun, di ba, yung freedom of information, meron pa rin parang ano eh, yung information na hindi ko pwedeng ilabas, di ba? Meron namang pwede kasi public yun, public document. Dito sa amin, confidential. Ganun din sa record, mahalaga yun. Yung logbook or mga ano, Morning pattern. dapat na ano yan, na Orientation na. Oriental version. hindi pwedeng Site. basta-basta. Seated po. Attorney, Pero, kasi tumawag po si ano, Attorney Phil ng Dito sa Oriental. amin, yun ang So, nagpapareset- system na. Nag-reset daw po itong 13 ng September. Kailangan. Talaga si sabi ko nga si Attorney Phil, Oo, tumawag pa naman kay kanina sa akin. Late naman po yung ano niya, yung text niya. Ikikip mo ng mas Dalawa po yan, oh. Meron pa isa, oh. What will you do if you give wrong information about the client? Ayun sa CTEX. no. Hindi po pwedeng Kasi may room naman para sa pagkakamali. Wala namang perfecto. Meron talagang dumarating na yung information na pinid mo, eh hindi naman talaga yun. Siguro tinamad ka na o ayaw mo lang talaga Ito na to, si Attorney Phil ng gawin. Parang ano. So, May mapapawid Jason mo. Pasig, good morning. So, kung alam mong mali yung information na pinitlock mo, so Pwede sila. say sorry. Or siyempre mag-apology ka. Ang importante. Wala ka naman ibang gagawin. Ayun, wala ka naman palusot na gagawin. Kumbaga, i-correct mo na lang yung what Sir, tanong niyo kung pwede siyang ginawa mo. Yun lang. Next question po. As a legal office assistant, Actually, what are the 2 qualities o'clock needed na to be niya. a So, successful kaya available na 2 o'clock. So, 10 o'clock. Sabi Mm. ko po kay Attorney Phil ng Assurance. Kailangan mo yung personality mo, Ano? yung inter... Sige po, Attorney. Ay, rely ko na lang po Siyempre, kay... yung gesture mo, behavior mo, Apo. siyempre hindi ka masyado lang, sir. yung parang... No, ma'am. Apo. Hindi Po, ba Attorney, I'm going to... Okay lang yung mga ganun, pero Sabi ko po, nasa office Thank kasi you for calling. medyo, alam mo na, professional, ano ka, like, the way I'm wearing, pero kasi ngayon, parang ano ako eh, so, supposed to be dapat, iba nga, nakabarok pa. Pero hindi yun nagde-determine kung you are successful or you're good in your office. Pero isa yun sa siguro nga category, characteristic na dapat mo, ano, yung manner mo, di ba? So, meron naman tayo dyan, siyempre sa libro, nasa libro yan, yung paano kung i-handle yung mga tao na kailangan ng ano mo, Yes, Ma'am Son. services mo. Ay, Kung ano hindi yung na office na nag-try sa ano amin. kailangan. Apo. Ano Kala ko mo si to, Sol. ibigay mo yung Sol. 100% mo. Huwag kang Ano ni Sir Bahala Sodo na. sa Taguig? Pero, Staff ko po. pero na-experience nyo na po yung ano? So far, wala pa po. Way na, Wala pa po si ano, Botohon. Mm, Sige po, sabihin ko po may time talaga na gano'n na Ah, kung pwede kong mamaya ko na gawin. naman, mamaya na lang. 10:30 tayo, pwede na Parang pala eh. ganun. So, Sige po, ha? See you po. as time Welcome. passes, siguro maano mo yun, public naman kasi pinag-serve namin. So, dapat ano ka, wala kang ano, mamaya na lagi lang. Kasi malay mo, magreklamo sa'yo. May baka ma-complain ka ng neglect of duty or Attorney Phil. yung maraming Ikaw, dapat Attorney Phil. sa'yo. What you see, what you hear, live in Last here. question po. What will you say to your boss if an important document of one of the client is lost? Ano po, Attorney? Ano yun? Po, pwede na pala. Pwede po kayo. Medyo Kasi green. itong New Zealand, September 13. Parang Hindi po pwede 13. 12 lang po pwede. Wala po tayong pasok na 12. Ayun yung Holiday ba? po, declare na daw po. in case na nawala yun, hindi na talaga Kaya nga po, na-retrieve kasi yung despite isang na taga-court siguro sinabi effort, sa akin. lahat na, Ano? inanom mo na, Tuloy na po ba yan? tinrace mo na kung kaninong, saan yung huling hand na, ano, di ba? Baga, i-trace mo yun, Ako si Attorney Phil eh. or pwede ka kung may mga CCTV, gano'n, di ba? Yung full effort mo talaga na ma-retrieve. Tingin ko naman. Ayun ang kailangan mong gawin.
So, yun nga yung question. Nawala na, no? Nawala na yung Anyway, binigyan naman kayo ng document. 30 days po. So, you have to write a written report, incident report, gano'n, para pero cover play yung free trial namin. wala kang i-blame kung sino yun. Basta sabihin mo lang Kung 20 po, 20 days. so, Sige po. kung may chance ka na pwede naman na lang. gawa ng paraan, 2 o'clock. gawin mo yan. Pwede, pero So, yung boss mo, ako sabi mo personal. Ako, ito tatawag. Despite na ayun ko na lang. effort mo to find that document, hindi mo naman so, no choice but you have to talk to your boss talaga. Oo. Yung reason mo. Diba? Hello, good morning po, Attorney Phil. Ayun nga, Andy po kung ito. secretary Andito ka, po ang dapat- CPEC. Hindi po Ano ka? siya Alam mo kung nasa- available ng Oo. September 13. So, ikaw lang kung may alam mo. Access kung wala. Ito, kausapin niyo po si Attorney. Ayun lang. Hello, Ano sir. naman kasi sa amin, Oo. pag nag-settle yung parties, Oo. compromise, so yun na, pipirmahan na nila. Tapos ayun na yung ano ng court, yung judge, based sa pirmahan na ng compromise. So, win-win. Kasi- Like sa court kasi, Oo, punong-puno na ako, puno na rin ako Yes. next week. Ano na lang ako sir? Kasi sa 12 sana eh, wala pala atang pasok sa 12. paano naman ako natalo? Friday, 22 kaya. Di ba na? Sa loob ko. Nagkisa ka na naman dun sa court of appeals. Sige, sige, okay lang. Pinaburang ka ng court of appeals, binilitan yung Kasi pag kung ano, hintayin ko na lang kasi decision hintayin ko na yung ng confirmation lower court. para ano. Punta ka naman sa Okay, Supreme sige, Court. sige. Salamat, Diba? salamat. Kausapin Ganun po. lang Ay, yun. hello. Like dito sa Hello? BGA, Kausapin daw kayo ng win-win. Diba? Kahit panalo ka, Attorney kahit Phil. talo ka ng konti, kahit panalo ka Ang New konti. Zealand naman, hindi pwede nang So, hindi masama yung 2 o'clock. unlike pag talo ka talaga, di ba? 10 a.m. daw po, umaga daw po. Di ba? Ayun lang. Hindi daw po sila pwede ng hapon. Ang purpose namin primary Hatiin yung katawan niyo. purpose, para maano Tinawagan ko Court sila docket. dahil sabi ko, Kasi nandun release sa yun ng ano, ng Pilipinas. 13 ng 2 o'clock. Kaya nga, Pwede sila ng morning. ah, Opo, see opo, you in opo. court, mga ganun, mga 10 gusto a.m. nilang opo. gumanti Ah, sa sige, kaaway nila. sige po, attorney. Ah, sige, attorney, sige po. Tapos, Sir, pakitext ko kayo. Ano niya pa daw po kung available sa sasakyan. so, dumadaan Kasi nag-attendance po kayo. na nagmula lang sa gitna. Nag-confirm ba siya today? Dati? So, yung court, Hindi, wala rin po. Kasi yan po, pinadala sa amin ito ng court. sobrang dami na kaso. And then, Tapos, Pumunta kami eh. Opo. yung deaths pa Kasi pinapatay. yun yung order, di ba? Ang mga ganun. Saan lang? Yan po ka sa council. Sa 6 po. Mediation. Isa tayo. Mabawasan yung mga kaso. Pag nagkasundot na sila, mga parties, o sige, kaya hindi na abot sa Gusto kasi yung October 3, sabi niya yung Yun na lang. 6. Tapos na. At Para sa lupa makabuti. niya. Ako, iba na lang.